Shout out sa OWA at sa ating Department of Migrant Workers. Sana makapagbigay ng paliwanag dito ang ating OWA admin at ang ating DMW Secretary. Dahil nagbukas na nga ang OFW lang sa NAIA Terminal 1 matapos itong i-renovation or nilipat ng lokasyon na idinisenyo or ayon sa balita na idinisenyo para sa mga OFW na paalis at parating sa Pilipinas. Malinaw yan na sinabi ayon kay Secretary or DMW Secretary Hans Kakdak. Pero bakit may isang OFW na lumapit sa OFW Lounge na lumapag sa NAIA na gusto lang makapagpahinga at ma-experience ang OFW Lounge dahil nga naghihintay siya na mag-umaga bago siya makapagbiyahe. Pero bakit hindi siya pinapasok? Lilipat na sa mas malaki at mas accessible na lugar ang OFW Lounge sa main lobby ng departures area ng NAIA Terminal 1. Kaya nitong mag-accommodate ng nasa 140 OFW. Libre dito ang pagkain, Wi-Fi, charging stations at storage facility. Pinasinayaan kahapon ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration itong upgraded na OFW Lounge. Dinaluhan ito ni First Lady Liza Araneta Marcos at new NAIA Infracorp President Ramon Ang. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, idinisenyo ang lounge na maging accessible para sa mga paalis at parating na OFW. Idinisenyo ang lounge na maging accessible para sa mga paalis at parating na OFW. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, idinisenyo ang lounge na maging accessible para sa mga paalis at parating na OFW. OFW dyan sa Terminal 1? Oo. Hindi ba pwede yun sa ano? Sabi nila, malinaw na malinaw sa video nila na para sa lahat. Yung mga pauwi na malinang dating dito sa Pilipinas na mga walang biyahe papuntang probinsya, welcome na welcome. Oo. Lumapit ako sa kanila. Anong ginawa? Hindi daw pwede. Para lang daw yun sa mga paalis. Hindi ka pinapasok? Hindi. Nandun lang ako sa yung sa upuan. Grabe, OFW mismo, Lods. Oh, kakauwi lang ni ma'am. Nagmakaawa pa ako. Iinom ako ng gamot. Humingi ako ng konting tubig. Oo. Binigyan naman ako. OFW? Gusto pumasok sa OFW Lounge kasi nagpa-umaga siya kasi wala nang biyahe sa kanila. Pabikol kasi si ma'am. Tapos hindi pinapasok sa loob. Isipin mo yan, OFW ka. Hindi naman masisisi yung mga staff kasi sumusunod lang sila sa utos. Hindi, ano nga yun, di ba? Parang tambayan ng mga OFW na galing ibang bansa na magano. As in bawal. Tapos, hindi ka pa papapasukin sa loob kung wala kang boarding pass. So, ibig sabihin, pabalik lang talaga siya. Balik lang. Hindi siya... So, paano kami mga OFW? Mapera kami? Galing ibang bansa? Diyos ko, nakakadismaya talaga. Kasi boarding pass ang hinahanap eh. Ibig sabihin, pabalik lang. Grabe, no? Ay, Diyos ko. Nakakasama na loob. Isipin mo, isang kang OFW. Hindi naman kami. Oo nga. Guyat, pagod. Gusto mo magpahinga dahil nagpapaumaga ka nga. Makaawa na nga yung isang staff na Bicolano rin. Oo. Kasi kawawa naman ika. Pagod sa biyahe, gusto magpahinga. Eh, hindi daw talaga pwede kasi yun ang protocol nila. Diyos ko, Lord. Terrible. Ang gobyerno ng Pilipinas. Grabe, no? Isipin mo yun. Kanina, ibig sabihin kanina ka ba yung... Kasi alas 10 ka. 9:30. Nasa labas ka na. Ay, di, alas 10 ka na. Alas 10 ka, di ba? Nag-chat sa akin na pwede dito na ako sa airport. Nandiyan na ako. Ibig sabihin sa labas ka na, nakaupo ka na sa semento. Hindi naman, may upuan doon sa tapat. Ah, may upuan lang doon. Upuan. Pero doon sa pinaka-OFW lounge, bawal talaga. Bawal. Akala ko, yung parating at saka palabas. Yun ang malinaw na malinaw sa upload nila. Bago lang yan eh. Bagong bukas lang yan. Bagong bukas lang sa Terminal 1 nga. 3 days pa lang yung kabubukas kasi nga ni-renovate yan eh. Oo. So ako naman, kampante kasi sabi ko, okay lang kasi wala namang biyahe. Alam nga yung oras ang dating ko eh, may OFW lounge naman. Tapos gano'n ang sistema, bastos. Buti pa nag-hotel ka na lang, nakapagpahinga ka na lang sana. Doon ka na lang sana sa may yung tabi, yung sa tawag nito. Hinayang naman ako sa pera kasi ang daming gastos. Sabagay. Hindi, kung mga 6 hours, magkano lang naman sana. OFW dyan sa Terminal 1? Oo. Hindi ba pwede yun sa Sabi nila, malinaw na malinaw sa video nila
na para sa lahat. Yung mga pauwi na kanina ang dating dito sa Pilipinas na mga walang biyahe papuntang probinsya, welcome na welcome. Oh. Lumapit ako sa kanila. Anong ginawa? Hindi daw pwede. Para lang daw yun sa mga paalis. Hindi ka pinapasok? Hindi. Nandun lang ako sa yung sa upuan. Grabe, OFW mismo, Lods. Oh, kakauwi lang ni ma'am. Nagmakaawa pa ako. Iinom ako ng gamot. Humingi ako ng konting tubig. Oh. Binigyan naman ako. OFW? Gusto pumasok sa OFW lunch kasi nagpa-umaga siya kasi wala nang biyahe sa kanila. Pabicol kasi si ma'am, tapos hindi pinapasok sa loob. Isipin mo yan, OFW Hindi ka. naman masisisi yung mga staff kasi sumusunod lang sila sa utos. Hindi, ano nga yun, di ba? Parang tambayan ng mga OFW na galing ibang bansa na As in bawal. Tapos, hindi ka pa papapasukin sa loob kung wala kang boarding pass. Ibig sabihin, pabalik lang talaga siya. Balik lang. Hindi siya... So, paano kami mga OFW? Mapera kami? Galing ibang bansa? Diyos ko, nakakadismaya talaga. Kasi boarding pass ang hinahanap eh. Ibig sabihin, pabalik lang. Grabe, no? Ay, Diyos ko. Nakakasama na loob. Isipin mo, isang kang OFW. Hindi naman kami. Oo nga. Guyat, pagod. Gusto mo magpahinga dahil nagpapaumaga ka nga. Makaawa na nga yung isang staff na Bicolano rin. Oo. Kasi kawawa naman ika. Pagod sa biyahe, gusto magpahinga. Hindi daw talaga pwede kasi yun ang protocol nila. Diyos ko, Lord. Terrible. Ang gobyerno ng Pilipinas. Grabe, no? Isipin mo yun. Ibig sabihin kanina ka ba yung... Kasi alas 10 ka. 9:30. Nasa labas ka na. Hindi, alas 10 ka na. Nandiyan na ako. Alas 10 ka, di ba? Nag-chat sa akin na pwede dito na ako sa airport. Nandiyan na ako. Ibig sabihin sa labas ka na, nakaupo ka na sa semento. Hindi naman, may upuan doon sa tapat. May upuan lang doon. Upuan. Pero doon sa pinaka-OFW lounge, bawal talaga. Bawal. Akala ko, yung parating at saka palabas. Yun ang malinaw na malinaw sa Oo nga. nila. Bago lang yan eh. Bagong bukas lang yan. Bagong bukas lang sa Terminal 1 nga. 3 days pa lang yung kabubukas kasi nga ni-renovate yan eh. Oo. So ako naman, kampante kasi sabi ko, okay lang kasi wala namang biyahe. Alam mo yung oras ang dating ko eh, may OFW lounge naman. Tapos gano'n ang sistema, bastos. Buti pa nag-hotel ka na lang, nakapagpahinga ka na lang sana. Doon ka na lang sana sa may yung tabi, yung sa tawag nito. Hinayang naman ako sir sa pera kasi ang daming gastos. Sabagay. Gastusin sana. Hindi, kung mga 6 hours, magkano lang naman sana. So, para sa ating OAdmin at DMW Secretary, bakit naman po ganon? Napapadalas po yata ang anunsyo ninyo na iba sa anunsyo at iba din sa reality. Ano ang paliwanag nyo dito?